Hi guys, Mami Park is here. So, itong mga nakaraan kasi madalas akong puyat. So, kaya hindi nakakapag-vlog ang ina nyo. So, magsha-shoutout tayo later part ng ating vlog. So, nararamdaman nyo na siguro sa title pa lang ng ating video, no? Ayan. So, napakarami na naman na content creator na bida-bida. Ang dami tataas kilay sa akin dyan. For sure. No? So, bakit naman nasabi ng Mami Park yan? Ay, Mami Park, ikaw ba? Hindi ka bida-bida? Pabida lang. Okay. So, alam nyo ba, no, hindi lamang sa politiko, hindi lamang sa gobyerno ang laging umaano yung mga balita sa feed ko, sa aking asa hindi ko maintindihan. Siguro dahil sa lagi ako nagse-search ng mga suppliers, no, mga dumadaan ng mga content creators na sa feed ko nang hindi sinasadya, no. So napakarami ng mga nagpo-post diyan sa social media, lalo na diyan sa Facebook, ng mga yung iba kinapi-paste lang, nakakahiya. And siguro, discarte nila siguro yan kasi to earn, no? Kasi they are in social media and they monetize and they are earning, no? So, meron dito kasi yung laging nasa post, no? Huwag makipaglaban sa pababaan ng presyo. Tandaan, hindi porket na ubos ang tinda mo ay kumita ka. Ayan, ako. Alam niyo po ba kung ilan ang nakita kong may ganyan? Ito, no? Okay, mga paalala bago tayo magsimula. Ang possible na magtataas na product ay ang PMFTC, mga Marlboro products, no? Basta yung product ni PMFTC, there is a possibility. So, nabigyan na ako ng hint ng ating ahente. So, kaya kayo, i-maintain nyo ang order nyo nang sa ganon ay mabigyan kayo ng magandang allocation, maraming allocation when it comes to your order, para kung naka-term kayo. Kasi, ang pa-priority lang, nabibigyan, syempre, taon-taon naman yan, or tuwing magtataas, ang bibigyan lang yung priority, makakuha ka ng marami-rami, ay kung alin yung huli mong kuha. Kung marami ka bang kumuha, ay mas malaki ang makukuha mong allocation bago magtaas. Okay? So, meron din, hindi pa sure, galing kay ActiveServe, ang Milo Twin Pack ay maaaring magtaas but not so sure. So, yun ang balita ng ating ahente. So, simulan na tayo. Negosyo tip. Huwag makipaglaban sa pababaan ng presyo. Tandaan, hindi porket naubos ang tinda mo ay kumita ka na. Hindi nyo po ba alam kung gaano sila karami? So, papakita ko lang sa inyo. Pangangalanan ko ba? Okay, ha? Papangalanan ko ba? Igaganyan ko ba yung video? Ay, yung ibabaliktad ko, wag na. Tsaka maraming tataas ang kilay. So, mostly of these content creators are monetized channel, no? So, syempre, naiintindihan ko naman na this is one way of your earning income. But, minsan kung sari-sari store owner lang tayo at gusto nating mag-share ng mga tips and ideas mula sa ating experience, sana i-elaborate natin para yung ating mga manonood, kasi we also have the responsibility to inform them as much as possible 100% correct and accurate. And if it's not, we cannot do that, we disclaim. Lagi nating tatandaan. Diba? Yan ang laging turo ng Mami Park. So sa mga aspiring na sari-sari store vlogger, always disclaim your video if you think na you have no enough knowledge and you have no enough studies about your topic. Okay? So, Ito. Bahala na kayo kung makikita nyo dyan, ano? So, itong dalawa na to, parehas ng caption. Negosyo tip, huwag makipaglaban sa pababaan ng presyo. Tandaan, hindi porket naubos ang tinda mo, ay kumita ka na. Dalawa yan. Ito ang next. Natatawa ko. Hindi ako naiinis, natatawa ko sa inis. Charot lang. Ito, meron pa. Wait lang ha. Scroll lang tayo kasi nag-search lang ako ng negosyo tip dahil nga lagi nga ganun yung lumalabas. So, pagka keywords, lalabas na lahat ng mga Okay, ito pa isa. Ito, lang to? Text. Cheryl Eslava ba to? Ayan. Ito pa. Ito na naman. Ayan na naman. Pangapat na. Ito pa. Leo Ortiz nakalagay. Meron pa, ayan. Caption niya. Ito pa. Saan ba to? Ito pa. Nakita niyo yung isang sikat na vlogger, si Ma'am Rose. Hindi siya kasama diyan ha. Ito kasi mga suggested videos. So, hindi siya
kasama dyan. Kasi ang topic niya dito, sa pag-uumpisa ng negosyo, huwag munang hanapin ng kita, magtanim ka muna ng magtanim. Ayan. Which is true, I would agree. So, ito na naman, yung negosyo tip, huwag makipaglaban sa pababaan ng presyo. Ito na naman, meron pang isa, ayan. ito, hindi ko alam kung ano sinasabi nito. So, ito. Ang dami, di ba? Oh, eto pa isa. Nakisabay pa tong si kuya. Oh, ayan. Alam ko ito may asawa to eh. Gumagawa sila ng lagi silang gumagawa ng parang scripted vlog. Oh, meron din siyang post na ganun. Ayan. Meron pa ba? Meron pa bang hahabol sa candidate? Tingnan natin. Okay. Alam ko meron pa dito eh. Oh, ayan pa. Daily May Gabawa Literio. So, itong may mga ganitong post, hindi ko yan alam kung sari-sari store vlogger sila. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Disclaimer. So, pero usually yung may mga video, yun yung mga sari-sari store vlogger. Okay? Okay, hanap pa tayo. Oh, ayan na naman. Laboyenya vlogger. Oh, yan oh. Caption lang, text lang. O, Eds Roman, Vital, Shocking Inay. Ayan. Yan. So, swerte, hindi ko nabasa yung mga may video, no? Ayan. Natawa lang ako. Di ba ka nasasawa doon sa ganung tip? Okay, let me clarify this, no? And disclaimer, I disclaim this video and I share to you my kaalaman ko lang na dahil sa na-experience ko at natutunan ko dito sa pagsasari-sari store. Okay, naintindihan po ba ang meaning ng price war? So, ang meaning ng price war sa pinaka madaling salita, mas mababa ng presyo mula sa mga kalaban mo para magkaroon ka ng lugar o magkaroon ka ng pagkakataong makahati ng customer. Gets na Tagalog. Himala. Nag-straight ng Tagalog si Mami Pa. Okay. At yan, usually, short-term goal lang yan. No? Short-term goal. So, nagkakaroon lamang ng long-term goal ang price war, pakikipag-price war mo, if kaya mo tong masustain or kaya mo tong panindigan. Okay? See? So, kung naiintindihan ang buod o pinaka-essence ng price war, there's nothing bad or there's nothing wrong using that technique. Usually, ginagamit yan ng mga baguhan sa negosyo na bago sa area o doon sa tinatarget nilang area. At ang price war din ay nagaganap lamang sa mga magkakaparehas ng klase ng negosyo o yung literal na makakalaban mo sa kaparehas mong tindahan. And that is what I've been using for how many years? Magte 10 years na po. I started entering into sari-sari store business 2016. So, next year, 10 years na ako sa pagnenegosyo ng sari-sari store. Okay. And that experience also give me a lot of learning. No? Why? It is because dumating ako doon sa punto na hindi lang naman ako nagtinda sa isang area. Una po sa tindahan ng ate ko. Pangalawa, nung lumipat na kami ng tirahan, other barangay, lumipat kami ng tirahan. The very first time na nag-apartment kami ng mga bata. And then, the second time na nag-apartment kami ulit ng mga bata, which is kasama na namin ng daddy part. And, pang-apat po itong kung saan ako nandito. At sana final na. Diba? So, yun. So, ibig sabihin, yung experience ko when it comes to buying behavior ng mga customers, nahandoon na nasasagupa ako, nakikilala ko, nalalaman ko, naaaral ko ang iba't ibang klase ng buying behavior ng mga customers. So, hindi na sa akin bago ang mga customers kung sino man sila at ano man sila. Kasi, sa experience ko na nakaraan kung saan-saan akong lugar nagtinda. At dahil din doon, yung price range, kalakaran sa area, ay iba't iba din ang na-encounter ko na kalakaran. As well as, yung power to purchase ng iba't ibang klase ng mga customers and neighborhoods. Naintindihan po ba? So, ibig sabihin, kapag kailangang i-apply ang price war, gagawin ko siya. But my goal is only short term. Just to have a shared market.
Para magkaroon ako customer kasi bago ako doon, Day. 'Di ba? Bago si Mami Part. So, wala akong medyo alam panong mga una-una kung sino ang mga magiging customer ko na kuripot at hindi kuripot. 'Di ba? As well as ano ba silang mga klaseng tao? Sila ba ay mga isang kahig, isang tuka? Sila ba ay mga below minimum wage earner or above minimum wage earner or sila ay mga manyayaman? So, iba't ibang klaseng buhay din. Kung ano, paano ba sila nalilevel? Kung sila ba ay upper class, middle class, lower class, below class. Ganun ba yan? Ayan, laglag. Ayan. Fall class na yan. So, yon. So, ginagamit mo lamang ang price war kapag kinakailangan. Kasi there is always exemption of the rules sa sarili mo. So, usually tayong mga medyo nag-aral, no? Medyo nakarating ng mataas na antas ng pag-aaral. Noong mga panahon na yon, we are really depend on book-based tayo. Diba? Not until we applied it actual. So, nung mga panahon na ako ay nagtitindahan ng sari-sari store, hindi ko lahat na i-apply yung pinag-aralan ko sa pagsasari-sari store ko. Ang nagamit kong application ay yung mga natutunan ko sa bardagulang presyo at sa presyuhan sa palengke. So, dahil kasi ang konsepto ng sari-sari store ay easy access, convenience, pangmasa. So, more or less, ang makikerry ko at magagamit kong experience ay yung experience ko nung hindi pa ako nagtitindahan ng sari-sari store na which is nagse-sales din ako. So, hindi naman lingid sa inyo na bata pa lang ako, namulat na ako sa pagnenegosyo ng magulang ko at pagtitinda. Ika nga ni Lola Park nyo, pag marunong ka magtinda, hindi ka magugutom. Di ba? Oh, yan. So, paano at kailan mo gagamitin ang price war? Diba? Paanong diskarte ang gagawin mo na nagagamit mo pala ang price war but you are not aware of it, na nagagamit mo pala siya. So, unang-una, si Mami Park, kapag ako ay bago sa isang lugar, meron na akong set price na sa tingin ko, tama na sa akin yung tubo na yon at sa tingin ko, ang kailangan ko lang targetin ay yung sales nang sa ganon, makakota ako. Pag nakakota ako ng sales in a day and then in a month, makakabig ko ang net income and at the same time, covered din ang, syempre, unang-una, bago net income, covered mo muna dapat ang expenses and after that, ang net income. So, bago sumabak, dapat nagka-calculate. Bago sumabak, dapat tinitingnan mo muna kung applicable ba sa iyo ang price war or hindi. At kung gagamitin mo naman siya, hindi ka ba malulugi? Diba? So, ano yung laging sabi dito? Sa mga, dito? Na hindi porket naubos ang tinda mo, ay kumita ka na. So, common sense naman, mga kasaring mga nagpo-post niyan. Common sense naman. Pagka kayo nag-post ng ganyan, bigyan nyo din ng further explanation and learning. No? Para, hindi naman, yung mga manonood, sabi ni idol ganito, ganyan, wag daw i-compromise yung price na dapat ay, wag babaan ng price. Kasi, baka mamaya, hindi na ako kumita, mabenta nga ako, hindi na ako kumita. Ay, antanga. Promise. Bubita ka kapag ka ganun ang iyong malamang aralin mo muna kung pupwede ka doon o hindi. Malamang titingnan mo muna kung dapat bang gamitin mo yun o hindi. Hindi ka nga nagbaba ng presyo. Diyos ko po Lord, hindi ka naman pala nabilhan. Paano kung hindi ka naman nabilhan? Perishable goods ang kinay-carry mo. Paano kung hindi ka pa wala ka pang protection order dahil binili mo yan sa mga supermarket, wala namang return doon, wala namang BO doon, back order. Napanis na sa kangkungan, na-expire na sa kangkungan ang ang items mo dahil sinunod mo yung sinunod mo yung advice na wag magbaba eh. Walang problemang magbaba. Ang problema, nagbaba ka tapos hindi mo na-achieve yung kita na kailangan mo. So, ibig sabihin, bago ka magbaba ng presyo, you have to make sure na yung pagbaba ng presyo mo among your competitors ay still can compensate your expenses and you can get still net income. So, kwenta-kwenta din pag may time. Diba? Kwenta-kwenta din pag may time. Natatawa pa ako. Ang dami pa sumagot. Basta ako ganito yung presyo ko. Basta ako ganito. Okay lang naman yun. Diba? Your business, your rules. Yan lagi ang natin. Diba? Your business, your rules. But come to think of it,
Ang ating purpose, kaya tayo nagbababa ng presyo, is to maintain, to get shared market. So, if napagtagumpayan mo na ikaw ang pinakamalaki ang porsyento ng customer na napupuntahan ng mga customer na bibilhan, so, ibig sabihin, you are the top. So, kahit mababa ang presyo mo, ang dami namang customer bumibili sa iyo, so, ibig sabihin, mabilis kang makakapagpa-rolling. So, yung kakompetensya mong medyo mataas ng presyo sa iyo, 3 to 4 days bago maka-rolling, ikaw, nakadalawang rolling ka na. Nagets po ba yung essence niya? Nagets po ba? So, bago mo siya papasukin, aaralin mo muna if you are willing to give up certain amount of your income for you to have the space in the market, for you to maintain that you have a shared market. Nagigets po ba? So, hindi ko talaga nagigets kung ano yung pinaglalaban nitong mga ano na to, na parang copy-paste na lang yung mga post nila without further explanation how to use the price war and why you have to decide to lower your price. Because lowering your price means it's a customer's benefits and possible big shared market among your competitor. O, nagets mo ba? Diyos ko, Panginoon ko, nag-let go ka ng piso. 5 piso benta niya. 4 mo i-offer. Puhunan, 2 piso. Lugi ka ba? Siyempre hindi. Eh ngayon, ang tanong, nangungupahan ka, siya hindi. Eh sa kanya, 20 lang ang naging customer. Sa iyo, 50. Saan ka doon? Anong pipiliin nyo? Sige nga, anuin ko ang ano nyo. 5 piso ang benta ni kalaban mo. Ikaw nag-4, nagbaba ka. Kasi nga gusto mo makakuha ng maraming customer, lalo kung bago ka sa pagninegosyo. 2 ang puhunan nyo, parehas kayo ng puhunan. So may tubo kang 2, siya may tubong 3. Pero ikaw, nakakuha ka ng 50 customers, siya nakakuha lang ng 20 customer. Sino mas mataas ang kinita? Sino mas mataas ang kinita? Diba? So, doon sa customer din na yon, hindi lang iyon ang bibilin. Hindi lang isang item na kung saan nagtagisan kayo ng presyo. Diba? Marami pang bibili niyan. Marami pang idadamay na bibili niyan. At ang target mo pa dyan ay maging regular customer mo. Diba? So, naintindihan yung logic kung bakit kailangan minsan nagbababa tayo among our competitors. Hindi naman kasi sinabing pag nagbaba ka ng presyo, halimbawa ang puhunan ay 2, binenta mo ng 3, tapos yung kalaban mo 5 piso. Yung buying behavior ng mga tao, they can afford up to 5 pesos. So saan ka? 4 ka. Diba? Pero ang nakulimbat mong customer ay 50. Lamang ka ng 30. So magkano ang lalabas sa figure? Magkano ang lamang mo na kinita sa iyong kakompetensya? So, kung 20 lang ang nakuha niyang customer sa tubo niya na sa selling price niyang 5 piso at ang tubo niya doon ay 3 pesos dahil 2 halimbawa ang puhunan. So, ibig sabihin, 3 times 20 customer, 60 pesos. Pero ikaw, 50 ang customer na nakuha mo. 2 lang ang tubo mo. So, 2 times 50, 100. Lamang ka ng 40 pesos. Yun yung ibig sabihin na kung ibababa mo ang presyo mo, dapat nakikita mo din yung beneficial effect nung ginawa mo. So, lamang ka. Diba? Lamang ka. Hindi lang yun yung product na bibilin sa iyo ng customer. So, ilang products ang possible na bibili ng customer sa isang transaction. Halimbawa, minimum na ang 3 pieces. Diba? So, dapat naiintindihan natin. Hindi dapat ina-advise na wag kang makipaglaban sa pababaan, no? Ang pag-join sa price war, pinag-iisipan, pinag-aaralan bago mo pasukin. And if this is only a short-term goal, kung short-term goal lang para lang makaakit ka ng customer, eventually doon sa short-term goal mo na yon, malalaman mo na if you are going to do it in a long term. Kasi, magkaka-customer ka na. Magkakaroon ka ng space sa market.
So kung dumating dun sa punto na you get the highest percentage of target market or customer, buhay ang hanap buhay mo. Kasi ikaw ang priority ng mga customer bilhan. At baka hindi ka na lang mabibilhan kung sakaling naubusan ka ng items. Nagegets po ba? So hindi iyan masama ang pinupunto ko dito, hindi masamang magbaba ng presyo. Ang masama, nagbaba ka ng presyo, hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo. Hindi mo naiintindihan kung ano ang magiging benefit nito at magiging negative effect nito. So, kaya kailangan nag-aaral ka muna, nagmamasid, nag-oobserba. Alamin ang kalakaran ng presyo sa area mo. Magkaroon ka ng secret survey. Diba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan from the past vlogs ko. At nang sa ganon, makapag-decide ka kung ano ang kaya mong i-offer kay customer. Paano kung di ka pa nangungupahan, tapos mababa ka pa, nakuha mo pa ang pinakamalaking porsyento ng mga customer sa area mo, o di maganda, di ba? Ayos. Alam nyo, ito yung kagandahan nung naging diskarte ko dito. Nagtataas ako, pero hindi to the max. Nagtataas ako, but doesn't mean na talagang as in ka-level ko sa lahat ng items ang presyo ng mga kakompetensya ko. Hindi, ika nga sabi ni Dada Parque, huwag kang matakot magtaas. Nagtaas ako pero marami pa rin sa items ko mababa compare sa aking mga kakompetensya. Kaya kahit nabawasan ang aking kita, yes, kahit nagkaroon ng mga kakompetensyang maliliit, but kung tatanungin nyo yung reason kung bakit bumaba ang sales ng Mami Park, it's not because of the price. It is because of illegal actions. Kasi nagsulputan na lang yan sila dyan, walang permit. Diba? And then, nagbebenta pa ng illegal na sigarilyo. So, yun yung ibig sabihin yun yung ano ng Mami Park. Hindi bumaba ang sales ko nang dahil sa literal na sa presyo. Bumaba ang sales ko kasi may gumagawa ng katarantaduhan. May gumagawa ng hindi maganda. May hindi lumalaban ng patas. So, ibig sabihin, hindi talaga sa presyo basta-basta yung ikababagsak ng negosyo mo na pagbaba. Kung naalala nyo yung last vlog ko, galing ako kay Ma'am Irene. So, I asked her kung nag-research daw siya, kung nasa magkano ang kalakaran ng presyo ng kanyang presyo ng noodles na yung ramyun noodles na negosyo niya compare sa ibang mga karatig bayan niya. So, what she did is, mababa siya ng 2-2 piso. Hindi ma-hurt ang kanyang income doon. Ang ma-hurt siya doon pagdating sa expenses. Kasi that's what I observed. Kung hindi niya gagalingan, kung hindi niya aayusin yung tamang sistema. No, si Ma'am Irene, yung tax assistant ko, no, meron siyang bagong negosyo. So, ganun daw yung ginawa niya. Not just only the reason of mas mababa siya, kasi actually, wala naman siyang kakompetensya dun sa area niya. Sa totoo lang, wala siyang kakompetensya sa area niya. Kasi siya lang ang nag-iisang ramyun hub, no, noodle hub doon sa lugar nila, doon sa area niya na possible na makater niya. Nasa kabilang bayan pa yung sunod na merong Korean noodle hub. So ano ang diskarte niya? Bakit niya binabaan? Not just only kapag kami may mga customer na naka-experience ng pagkain sa ibang lugar, and then sa kanya same experience naman when it comes to ambience, when it comes to service, same naman experience ng customer, pero yung presyo mas mababa. Not just only that yung mapapansin or yung iniisip ni Ma'am Irene, but also yung affordability na hindi naman mako-compromise siya sa tubo, yung affordability ng mga target market niya. Kasi ganun talaga tayo, lalo na sari-sari store. Yung affordability talaga ng mga customer ang kailangan natin minsan sundin. Yun ang kasi marami kayo dyan, ang hahanapin na lang talaga ng tao dyan is kung sino pinakamababa. Wala talagang paraan kundi magkaroon ng, hindi man nyo gusto, kayong mga magkakakompetensya na magkaroon ng price war, but you have no choice but to enter to that. Why? Pare-pares kayo ng tindi, pare-pares kami magic sarap, pare-pares pa kayo ng kinukuhanan. Biro mo, nag-deliver dito yung ahente, magdi-deliver din sa kabila, magdi-deliver din sa kabila. O di pare-pares kayo ng puhunan, pero ano magiging labanan nyo? Sino ang willing na magbaba ng presyo? Sino ang kayang magbaba ng presyo? At sino ang tatagal? Ganun lang kasimple yun. Kasi nga, magkakakompetensya kayo eh. Diba? Ang tao dun maghahanap sa pinakamura dahil
left and right, front and back, available lang sari-sari store. So you don't have a choice. Unless, mag-uusap-usap kayong magkakakompetensya, friendship kayo, and then, sasabihin nyo, oh, ito ang dapat na bentahan natin ha. Walang magtataas, walang magbababa. Basta ito dapat ang bentahan ng ating Magic Sarap. Ano tawag doon? Yung may price regulation. Eh, wala namang price regulation basta-basta sa ganitong klase ng ano natin eh. May SRP, yes. Pero yung hindi basta-basta nare-regulate yung presyo. Hindi basta-basta yan nasisita ni DTI. Doon lamang yan, ang nasisita lang yan yung mga halimbawa, yung mga gas, yung mga talagang as oil, langis, gas, diba? Yan yung medyo nare-regulate ni DTI. Sa mga supermarket, yan. Pero tayo mga sari-sari store, hindi tayo basta na, wala bastang nagaganap na price regulation. Kung anong gusto nating presyo, yun ang nasusunod. Diba? O unless, pagkakaisang ka ng buong sambayan ng Pilipino na malapit na mga kapitbahay mo at i-reklamo ka. But I don't think so may nangyaring ganoon. Diba? So, gusto ko lang maintindihan nyo ang tamang paggamit ng pagbababa ng presyo. At hindi ito masama. Kasi ang dating kasi sa mga vlogger na ito, nag-post na lang ng ganyan, hindi naman nila ine-explain, pinaiintindi na bakit at kailan po pwede itong gamitin, kailan dapat itong iitigil, ihinto. So, naalala niyo yung vlog ng Mami Pag sa price? So, anong ginawa kong diskarte din para magmukha pa rin akong mababa? Dinaan ko sa wholesale price na set price ko. Yung mababa na nga ako sa retail ng piso sa among competitor, tapos pag 6 pa yung kinuha nila, mas tipid pa sila ng 3, 4 hanggang 5 piso. Kapag per 6 ang kinuha nila, pag per box ang kinuha nila, may tubo pa ako doon. So, ang mangyayari, lalaki yung sales ko, mamimili ako ulit, magbabalikwas ako ulit. So, walang masama kung malaki ang sales mo. Diba? Hindi, yung laki ng sales, hindi, paano ba sabihin yun? Walang, ginagawa kasing masama ang dating nung malaki ang sales, tapos mababa yung mga bentahan mo. Ang hahabulin mo kasi dyan, yung mabilis kang makapagparoling among your competitors. Isipin mo ha, di ba? Sila, bago sila makarolling 3 to 4 days. Ikaw, after 2 days lang nakapagparoling ka na. So, sino mas lamang? Oh. Yun. So, aalamin muna ang essence ng pagbababa ng presyo at pagtataas mo ng presyo. Nagtaas din naman ako. di ba? Until masanay ang customer. Kaya nga customer na nagsasabi, it's long overdue. Ngayon ka lang nagtaas. So, kaya wala silang reklamo. Kasi, they know na dapat noon pa nagtaas na ako. Diba? Nagtataas ako sa tamang panahon, sa tingin ko ay dapat na. Hindi yung dahil narinig ko lang doon sa customer na doon sa tindahan na binibilan niya, nakakompetensya mo, mahal daw ng 3 piso, tapos nagtaas ako agad. Or halimbawa, 3 piso yung taas niya compared to me. Halimbawa, ganito. Halimbawa, yung isang kakompetensya sa Bear Brand Swap, 15 bentahan niya. Ako, 13 lang. May tubo na doon. At direct naman ako sa, hindi ko pinamamasahihan dahil may ahente ako. So, 3 piso yung difference namin. Hindi dahil narinig kong ganoon, nag-14 na ako. May tamang panahon para mag-14. Kapag tumaas. Kasi nakuha ko na yung desired kong kita. Diba? Napakalakas naman ang swak ko. So, ang 10 ties sa isang linggo ay hindi kumakasya sa akin sa Bear Brand Swap. Kaya ang Nestle products ay hindi po pwedeng, ang bill ko lang dyan ay 5,000, 4,000. Weekly talaga, nasa 7, 8, minsan umabot pa nga ng 10 every week. Every week yun. It is because mabilis ang rolling. Mabilis yung bentahan dahil mas mababa ka. Diba? Magkano ba ang puhunan ng Bear Brand Swap? 10.65 ang puhunan ng isang pirasong swap. Bentahan ko 13. May 2.35 na ako sa isang piraso. Hindi ka nasisiro sa swap. So, another tip, kailangan magandang ibaba yung mga presyo sa mga fast moving products.
Diba? So, yun ang pahabol natin. So, pag fast moving product sa iyo, pag fast moving sa inyong lugar, maaari ka magbaba, maaari mong gamitin ng pagbababa. Basta mabilis. 2.35 times 8 ampere tie. Meron akong 18.80. Ita times ko sa kung halimbawa sa bear brand swak lang na normal na flavor times 10 tie, may 188 ako per week. Eh hindi lang naman iyan ang bear brand, ang swak na binibenta ko, may choco pa. So sa choco nasa ilang tie din, nasa 6 tie ganyan. So halos umuubos talaga ako ng almost 20 tie in a week. Minsan minsan 20 plus. Bakit? May bumibili ng per tie eh. May bumibili ng per tie. So magkano ang tubuan ng ni Mami Park sa pag per tie? Kung 85 point times ang tubo ko sa per tie, alam niyo pa kung magkano? Nasa 10.40. Ayaw pa ba ako dun? 10.40 per tie, tubo ko. Eh, go ko na. Benta ko na. Diba? So, pumapatak lang nada. Kung nakukuha nila ng retail na 13 pesos, nakuha sa akin nila ng 12 pesos. Pero isang tie, 8 piraso yun. So, yun yung diskarte. May tubo pa ako, 10 pesos per tie. Eh, hindi mo naman itinakbo sa supermarket yun. Dineliver lang sa'yo. Naka-terms pa. Mabilis. So, marami yung napapurchase ko. Kasi, marami din ang nagpa-purchase. So, diskarte. Hindi masamang magbaba as long as it benefits you. No? So, ang ibig sabihin lang din dito, huwag ka ding bubita. Huwag ka ding syusyunga-syunga. Aralin mo din, magkikwenta-kwenta ka din. No? Kahit probability lang, kahit probable lang. When you say probable, close to exact. Hindi basta sumugod ka na nagbaba ka. No? Eh kasi dito yung dating ng message, huwag makipaglaban sa pababaan ng presyo. Tandaan, hindi porket naubos ang tinda mo ay kumita ka. So doon pa rin ako sa laging golden rules golden rules ba yun, ng mga Chinese. Konti tubo, ubos paninda. Rolling ulit. Walang makakabalik nung prinsipyong yun. Yung golden rule ng mga Chinese na yung pagdating sa business. Walang makakaano nun. And, it doesn't mean then porket mababa ka, ay low quality na ang iyong service. So, always pa rin na yung good service, ilalaban mo. So, mababa ka na ng presyo, good service ka pa. Eh, kung mataas na nga presyo mo, hindi ka pa good service, taray-taray ka pa dyan, pilingera ka pa dyan, tindera, ano na mangyari talaga sa'yo? Hindi ka na talaga mabilan. Babagsak ka talaga. Tapos sisisi mo pa doon sa pagbababa mo sisisi mo pa sa presyo. Diba? So, laging kaakibat pag nasa sales, good sales service. Always yan. And after sales. Ano ibig sabihin na after sales? So, kapag ka dumating doon sa punto na nag-concern ng customer sa'yo sa binili nilang product, i-accommodate mo ng maayos. Diba? Yan. We're just human beings. Sometimes talaga hindi natin naiwasan. Sobrang pagod at stress tayo. And then we came up to the point na talagang minsan naapektuhan ng ating mga customers as long as babawi tayo sa kanila. No? After we realize na we are wrong, we commit mistakes, we have to make sure na babawi tayo sa kanila. Kasi we're just human being. No? Naiintindihan ko yan. Lalo na kung halimbawa mga kababaihan, they cannot really understand sometimes their behavior kasi syempre yung hormones, di ba? Tayo mga umiidad ng mga babaita, di ba? So, just always make sure lang na you are in the business as much as possible. Give a good service. No? The very best. Hindi natin sinasabing we always favor into customer. Our side is always in the customer. Pero syempre, we also have to make sure lang na they will understand us. And if they cannot settle down, hayaan na natin, pabayaan na natin. We must be prepared na possible na hindi sila bibili na sa atin. Ako marami akong customer na ganun dito na hindi ko nakaaway. Hindi na sila bumibili dito. Tapos, bagugulat na lang ako, biglang bibili na lang din ulit sila dito, babalik din sila dito. Kasi sometimes they realize things. No? So, kaya si Mami Park, mga customer, wala akong pakialam kung saan kayo bumili. Pero, huwag kayong magtatampo sa akin pag hindi ko kayo priority. Halimbawa, eto madalas na sa yellow. Halimbawa, sa yellow, no? Hindi bumili sa akin. Pero bumibili naman siya sa akin dati ng alak. Tapos wala palang yelo dun sa kalaban ko. Tapos pupunta dito, bibili niya yun. Kahit meron ako ibibigay, hindi ako nabibigay.
Why? Lalo na, may ibibigay pa rin ako, pero limited din yung yelo. Ang katwiran ko, may alak din naman ako dito, ba't di ka pa dito bumili? So, ipa-priority ko na lang to sa mga bibili sa akin ng alak. Kasi unang-una, mas marami yung mga bibili sa akin compare sa hindi bibili ng mga naging customer ko, dapat sa kanila mapunta yung yelo. So, dapat din nilang maintindihan na may mga priorities din ako. So, kung hindi nila ako priority, hindi ko din sila priority. Pero pag nandito sila, priority ko sila. Siyempre, unahin natin priority yung customer na bumibili sa atin. Diba? Meron akong mga regular customers dito, Mami Park, kasi namili kami sa labas, doon na rin kami bumili ng alak. Can we have yellow? Can you please give us yellow? Walang problema. Pero yung sasabihin mo, bumili siya sa kakompetensya ko, mas mura pa nga ako ng alak doon. Tapos, walang yelo, sa akin bibili ng yelo. Sorry, di kita mapagbibigyan. So, ganun naman ako. No? So, hindi ako santa-santa. Sometimes, maintindihan din ng mga customers na tulad ko, hindi ako nagre-react sa kanila kahit saan sila bumili. Pero, wag din silang magre-react kung hindi ko sila pagbibilan. No? Minsan yung may na-encounter akong mga customers, ang dami din nun, na sila daw doon sa kabila, kapag ka daw hindi ganang galing dito, tapos bibili sila doon, nagagalit, parang masama loob, ganyan. So, naiinis daw, nakakainis daw. So, hindi daw katulad dito, pag bumili sila, kahit daw daan-daan sila, kahit hindi daw sila bumili sa akin, hindi ako nagagalit. Bakit ako magagalit? Pera nyo yun eh. Saan nyo yan ibibili? Di ibili nyo. Pero, hindi ibig sabihin, bumalik kayo sa akin, meron akong same available items, ba't di nyo ako priority? So, hindi ko kayo pa-priority sa kailangan nyo. Kasi ang katwira ko, mabibili naman yun ng iba. So, yung iba ang pa-priority ko. Paano kung may bumili na sandamakmak na alak, sandamakmak na yelo din ang kailangan. Dahil ikaw, hindi ka bumili sa akin, pero binigyan kita ng yelo, kinapos pa ako ngayon doon sa talagang pin-priority ako. So, ganun lang yun. Yeah? So, again, kung kayo man ay content creator na nakakapanood sa akin, tigil-tigilan nyo na yung kapo-post nyo na ganyan. So, kung magpo-post kayo niya, walang problema. No? Hindi ko naman kayo pinipigilan kasi content nyo naman yan eh. Pero sana, explain nyo sa mga viewers. Nang sa ganon, magkaroon ng healthy discussion. Kasi, iba't ibang area, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang buying behavior ang mga customers. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!